dahil sa mga nangyari sa'yo, mga tamang bagay. Kaya po, dapat meron tayong word sa buhay natin kasi doon tayo lalakas. Kung baga sa iba, kung wala sila na, mabilis sila mag-travel, sila mag-feel na wala silang kampi. Pero kapag may Diyos ka po, kaya naman mo na meron kang kasama, meron kang kung saan kang nagpunta, meron kang gabay at hindi ka niyo po mabayaran. Kasi kapag talaga naman may Lord ka sa buhay mo talaga, para ka nga sabi nga, may ruler ka ba? Para hindi ka magano nag-guide, di ba? May guide siya. Pero kulang na rin si Pastor. Si Pastor. Study natin. Pero nakakatuwa bro si Tiasan kasi naniniwala siya sa prayers. Kasi marami sa mga kabataan niya kapag sinabi ko na, ay grabe yung problema ko, mag-pray ka. Malayo na sila sa Parang sasabi ka na parang magagaling mo sa ina, parang feeling nila wala mga prayers. Parang natawa na lang nila kapag ganyan yung inaano, parang di mo kasi naiintindihan yung nararamdaman ko. Marami sa mga kabataan. Ilang kabataan? Marami yung mga kailangan natin. Depressed, anxiety. Pero hindi naman natin nilala. Pero gusto ko lang po sabihin sa inyo na siguro din yung pamahalindihan, pero para sa akin talaga, si Lord talaga, prayers, Lord talaga. Kapag meron ka sa buhay mo talaga, parang malilinis lahat eh. Mawawash out lahat. okay ka na? Na sobrang kanina na sobrang emotional si Jessa rin kanina. Pero ayun, medyo kumana pa ng ganito. Kasi kapag okay na sa akin. Saka, naman tawag doon, makakapagod mo naman. Mga kuya mo naman. Huwag kang may sabi mong ilapit. Kung gusto ka ng kwento, kung minsan gusto mong magkape, pwede mo magsabi ko lang sa Hindi, libre ko. Libre ko ang kwento. Miss Marie, kwento din sa'yo? Sabihin mo na lang ang kwento kailangan. So, dati, parang tayo pag-study, nag-share ka na kayo. Gusto ko mag-ano tayo, magbahagi tayo ng song. Uy, tama sa... Magbahagi tayo ng song. Ay, magbahagi si Jeffrey ng song. Tama kasi dancer siya. Di ba dancer ka? So perfect. Matama yun. Bro, may tayo sa naman to. Ano bang kanta yung request mo? Basta. Ayan guys, dahil sa mga napag-usapan natin, sobrang na-bless tayo Bro. pinag-usapan natin din. Nakanta tayo ng isang worship song. Ang title po ng song ay kay Gumuli-Guli. Dahil po sa kamutihan ni Lord ang buhay, word gentleness. Papapurihan po natin siya sa pamamagitan ng isang
tayo sa kanila ng lyric. Araw po mga kalingap at welcome po sa
si Jesseline. And kasi kung tatandaan po natin, yung nakaraan po ay sumakabilang buhay na po yung kanyang ama. Yes po. And syempre, yung ganong pangyayari sa buhay mo, talagang malaking change yun sa iyo eh. Kasi, kumbaga isa sa mga pinakamahal mong tao sa buong mundo na wala. Kumbaga isa sa mga dahilan dapat yung Baka makarinig si Jan bro kasi si mama mo din namatay. Ayo bro. Parang malaking party ng sarili mo na wala, di ba? Yes bro, talagang iba bro kapag walang ama. And sa totoo lang, halos kaedad ko si Jesseline nung nawala din si Papa. Halos kaedad ko, college. So, kumustahin natin si Jesseline po mga kalingap. Siya po yung tinatawag na kakambal ni Jack. Kakambal daw po ng asawa ni Kalingap Pride. Kumbal nga eh, nakita ko. Hawig ganun talaga. Napanood ko yung vlog eh, talagang kahawig talaga. And ngayon guys, nandito tayo sa church. Kasi balita po namin, dito siya sa church na mabalagi. Siguro bro, naglilibang-libang. Nag-aasikaso dito sa church. Alam ko ano siya dito, worker siya dito bro. Pagka wala silang, para may allowance siguro sila, lilinis-linis sila, or kung anong gawain sa church na pwede nilang maitulog. Okay. So may mga ganun pala. So, ayun guys, kumustahin po natin si Jesseline. Tara, let's go. Ayun po mga kalingap. Yata bro, dito. Wala ka lagi. Ito, next gen. Palong-palong. Ito po ay... May araw. Pagod niya mo. Ito po ay church ni Pastor Iar, di ba? Oo. Ayan po mga kalingap. And dito po ang church. Uy, ayun po si Jesseline. Jesseline! Grabe na. Napakasipag mo naman. Nag-walis-walis ka dyan. Ano gagawa mo? Mawalis po. Ay, hindi. Ay, nagkamalis ka pala. Ayun po, si Jesseline. Ba't ikaw nag-release dyan? Wala kang kasama dito. Nandun po sa labas. Sa labas? Ikaw talaga na ano dito? Minsan lang. Ikaw na ayos dito minsan. So, madumi man talaga yun. Jesseline, okay lang ba? Maabala ka namin? Para makapag-vlog tayo, kumustahin ka namin. Buti wala ka ng pasok, Ilang day na po pasok. Half day lang, umaga lang. So, anong oras na? Sakto. Nagkain ka ng lunch? Opo. Ay, buti na. Sana all. Di pa kayo nakain? Tara, dito na lang tayo, siguro. Dito pa lang church na, dito ka ng church. Dito ka rin palaging tumatambay. So, kapag mga free time mo, dito ka nagpapalipas ng oras. So, tara, set tayo ng upuan and... So yung mga kalingap, gandang araw po sa inyo lahat. Kasama naman natin ngayon si Jesseline. Ang kakambal ni Jack. Anong masasabi mo nga to yung binansagang kakambal ng asawa ng Kalingap Pride? Sumaksas ako din kuya. Si Kalingap mo talaga yung nagsabi nun, ha? Grabe. Galing gusto kay Ram. Galing pa mismo kay Kalingap Pride. Anong feeling si Moses? Sumaksas. Nandito ako, nagdati ko lang. Tumaas yung self-confidence. Gumanon bigla. So, kailangan mo din pala ng talingap na. Kita mo na ng Kalingap Pride. Nag-boyfriend ka na ba? Might be sad, you might be mad, might be lovely. No boyfriend since born pa na si Jesseline. Alam siya si Arno. Kaya alam ko si Arjun. Ano po? Nakakilala mo yung pinaka-perfect yung tao. Nag-audience. Inadya! Ay, nandun mo na si Arjun. Ano ba nasabi mo sa kanya? Ano lang siya nag-figure na. Siya yung Ewan mo, wala ka dyan. So, dito kami ngayon, Jesseline, para kumustahin ka. Wala nung kay Papa mo ba, yung nangyari kumusta naman yung tao after yung pasok na yung mga banos? Okay naman. Okay naman? Okay naman. Ano yung sabihin mo nung okay naman? Para ibig sabihin mo, hindi siya okay, pero kailangan na maging okay. Ang kinakalas. Ano yung mga bagay mo pupusya yung mga okay na?
Ano? Kasi, ramdam ko yun, kapag makita kasi ni mama mo na hindi ka okay, parang siya si mama mo, kumusta si mama mo? Kasi siguro, Okay naman sige. Kinukumusta mo kasi mama mo? Kinakausap mo? Kasi, kasama niya yung wala. Isa to sa mga panahon na dapat, nandiyan ka ng parang, alam mo ano ka din, nagluluksa ng hina, pero, kailangan mo yung mag-ibay din, siyempre, para naman. Pero siyempre, di naman natin siya pwedeng, alisan ang karapatan maging mahina o umiyak o ilabas ng kanyang na. Pero may tanong lang ako po ngayon sa Jessel. Ano ba yung mga memories din ng papa mo na talagang tumatak sa isip? Yung mga ganda. o nanood yung Bible sa... Nanonood Ayan, ka sa cellphone? Okay. Tapos kapag nagpapailog ko sa Yun yung mga hindi mo makakalimutan. Grabe yung pinaka masaya mong memory, yung nanonood ka ng Bible sa cellphone. Hindi kasi ano eh, Pero yung parang sa iba parang mga normal na ano lang yun. Sa ibang tao pala, most memorable moment na nalapas ako yung papa na. Tapos yung pagpapahilog ni papa niya, walang repose. kasi si Papa Michael talaga bubuhat. Eh ano naman yung yun yung happiest, mga happiest na naaalala mo. Ano naman yung, pinaka-lesson na iniwan sa inyo yung Papa mo? Sorry. Di ba ko po kasi nakipag po Papa, tapos kasi po siya ng mas maalam. Yun yung parang masinop. higit masinop Tapos at malinis malinis. Yun ba yung naman ako kay Papa? Medyo. At sa amin, 100%. Ay, saan? sa kami, 10%. Grabe. Ako actually bro, sa na-experience mo, sa ako, nakaka-relate ako kasi college student din ako nung wala si Papa. And yun yung mga panahon talaga na para pinaka-na-lost kasi wala akong guide na na. And parang ang pinaka-naging takbuhan ko talaga yung issue ng mga parang masasama ka ng bro, issue. Ako, ganyan, ako. Parang gusto mo mag-rebelde ka. Parang gusto ko magwala. Pero pagdadating sa bahay, parang lagi naman ako nakasupport kay mama. Kasi pagdadating sa bahay, parang kailangan ko din mag-ibay. Kasi parang di mo lang yung mamatay ni Papa, hindi ako umiyak ko. Hindi talaga ako umiyak at nakikita ko kung mama grabe niya. Parang pag umiyak pa ako, parang baka sumama magkasakit ko, parang lalo pang sumama ako. Parang doon ka lang nailalabas. Ikaw, simulan mo oras pa ako, paano mo nailalabas yung lobby? Ano yung mga ginagawa mo? Ano po? Sa morning po kasi, pag isa lang po. Ayun na nga. Kapag gano'n po, kapag mag-isa lang po ako, kapag tuwing gano'n. Ano yung ginagawa mo pag naiiyak ka na yung pagka... Hindi, iyan po. Nag-overthink ka rin. Parang may tanong pa din. Pag sinisisiyan ka ba na pag di mo nagawa or hindi mo nasabi, kaya kapag... Ano yun? Kung pinagsisisiyan mo na dapat nagawa mo doon, hindi nagawa mo. Yung huli na. Bakit po na mahal ko? Hindi ko kasi ako to. Hindi ko ako sorry na ilang tao. Kapag hindi ko lang naparamdam ko kayo na tulungan, hindi ako magano. Kasi hindi ko kami doon si Papa. Hindi kayo close. Kaya yung banding na sinabi mo na kayo na pinaka-best moment yung parang mo na nagawa.
Kumbaga yun na lang yung connection. Ano saan yung gusto mo gawin? Specific na gawin sa papa mo? Ba't hindi mo lang mananalo? Kunyari, yung titigil ko na, gusto mo na kumain kayo talaban, manood kayo na Eh, ang nakikita natin, mag-ball mo. mag-mall. Sabi mo sa Ever since sa buong buhay mo, hindi ka pa nakapag-mall kasama sa papa mo. Kasi yung mag-walking lang. ang isa ko, yung graduation ko sa gusto ko sa'yo, patang ko, ang distinction. Kasi, simula pa ako, kung siya nakasama sa sila, kasi ay, sa message ko. Nung graduation ko siya, ayoko mo, hindi ako siya. Pero yun po yun. Gusto mo sana sa yung karapit ng medal mo yung diploma sa graduation mo yun. For sure, naiiyak lang siya. Pero kung gusto talaga yun. Naiiyak lang. Pero siya ako gusto. Proud yun sa isip. Kung mayroon mga yun yung mga hindi mo agawa ng pinagsisisitan. Kung meron mga gawa, yung gustong sabihin, kay papa mo na, ano yung word na gusto mo sabihin sa kanya na hindi mo na nasabi dahil wala na siya? Halimbawa, nangyari, nandiyan siya, may kinig. Gusto ko sabihin. Ano na sabihin mo sa akin? Siyempre, sobrang dami na po. Kasi dahil sa akin, gusto ko rin po hindi paranas sa kanya. Kaya nag-aaral ko may mahirap. Kasi gusto ko hindi paranas sa kanya. Hindi nila nagulungan yung magtapas ko. Puso na sabihan ng ganda. Hindi ako. Gusto ko sabihin na. Nung nahihirapan na siya pa rin, nung gusto magsabi sa akin. Kami ko kasi yung laging nagsasabi. Sabi ko, napakita na po ba? Hindi ko na parang sa kanila. Na dito, para sa kanila. Isang beses mo na gano'n. Nagsabi kay papa mo, pinag-iba. Kahit isang beses sa buhay. Grabe. Pinagyan mo talaga ng mga Pares tayo. culture sa family, sa open. Pero wala naman nila, basta nandiyan, nararamdaman naman nila na yung care nila sa isa't isa. Kaya hindi lang sila bukat. Hindi ko pa. Ako pares tayo. Parang meron ko hindi nasabi kay papa mo. Kay papa Pero hindi naman yung ibig sabihin hindi mo mahal ang mahal. Hindi naman yung sabihin mo, mahal. Marami namang way para ma-express mo yung love mo Sa family. May sarili kang muli. Pero para sa akin, may sarili kang muli ba? Oo. Para sa akin, maganda pa rin na masabi. Kasi, kumbaga, parang yun yung kukumpleto eh. Parang, Bro, pagsisisi lang sa ito. Wala na, wala tayo magagawa. Pero kung nasabi mo sa akin, kung ayaw mo mag-get sa just do it. sabi ko maganda mag-I love you ka na agad kayo. Kaya, huwag kang mahiya pa. Eh, sabi nga nila daw, ang I love you daw, habang paulit-ulit mo sinasabi, nagiging mas malalim at nagiging mas makabulutan. Kaya, it's okay na mag-I love you kay mama mo araw-araw kasi hindi mo alam kung na kailan mo sila na-andyan. Wala tayo alam eh. Pwede, basta, di mo alam kung anong oras mo. Anytime, pwede kang kunin nila. Pero ano bro, pilit pa rin ako sa'yo. Kasi kinakaya. Matatan eh. Eh, kinakaya niya na maayos. Hindi siya nag-vision. Hindi siya nagbe-breakdown. Nagbe-breakdown ka ba sa pag-game? Talagang magpupuntaw lang. Yung maganda nga ng siguro si consistent church. Sa church. Ano maganda na itulong sa'yo na syempre, yung church mo sa mga problema mo?
may mga friends ka po na nakapag-comment ka sa kanila, nakapagsabi ka kapag biglang kaya, kapag nangangusa po, tapos kapag ramdam nila na hindi ka okay, nandiyan sila. Tapos yung faith din po, parang nandiyan na meron pa akong faith kay Lord na kaya ko po pag-subok. Pero minsan ba, minsan ba, tanong ka na sa sarili mo na, Lord, bakit sa akin ba? Parang mabuti naman ako, bakit sa akin pa nangyayari ng ganito? Sobrang grabe yung pinagdadaanan namin sa buhay, grabe yung hirap na naranasan namin, pasamatay pa si Papa. Parang bakit, Lord, mabuti pa naman ako, ba't sa akin pa nangyayari ito? Tinanong mo na lang sa sarili. Minsan tinatanong. Diyan na tulungan po ako kasi kita ang katagay. Tinatanong, di ko po sila, tinatanong ko lang kayo. Kung ba kasi Papa, bakit ka nagawa yun? Kung hindi ko kami naiisip. Nandito ka naman ito eh. Bakit ko inuwan? Hindi na po kami inuwan. Kasi nagulong pa siya. Bakit iniisip ko? Kulang din ko kami sa bahay. Grabe. Yung mga tanong na mahirap sagutin. So, ay nagplano si Lord sa feeling ko ay ang plano na siya sa lugar. Malaki kasi bago yung challenge. Sabi ko diba? Kasi siyempre sa Jesselyn, may mga plano ko rin sa buhay ko, di ba? May mga gusto kong marating, pero isipin mo, sa mga dinanas mo ngayon, I'm sure may mas magandang plano siguro sa'yo. Ikaw bro, Mas maganda sa mga plano mo sa sarili mo. kapag kunwari, grabe yung mga nangyayari sa buhay mo, ano yung iniisip? Ako talaga, nagdadasal ako. Kasi kung wala ka pong magagawa sa sitwasyon, kailangan mo lang makatatag talaga. Tapos pananapit lang talaga kayo. Yun ang papatag sa'yo. Ikaw bro, nagkaroon ka na din ba ng time na gano'n parang grabe ka din yung tanong, parang sumasumuko, parang alam mo yun, nasa pulo ka na, nasa age ka na. Pulo ka na, parang nangyari ko na lang nakakabot, parang bibitaw ka na. Meron din din mga ganun part sa buhay ko. O di paano mo nalagpasan? Ang ginawa ko lang is talagang wala kayong magsasandalan ng prayer na si Lord. Talagang pray ka. Sabi niya sa akin ng isa na binigay sa akin ng Lord isa. Philippians 4:13. Kaya ito, mental lang ako. I can do things, all things in Christ, strengthens me. Yung kalakasan ko sa energy na talaga kinuha ko. Laging iniisip ko tulad sa sports. The greater the training, mas magaan sa battle, mas magaan sa team. Tinitrain pa rin nila, train ako nila para mas malakas, emotional, spiritual. Dahil may gagawin siya, may plan siya sa akin. Totoo na rin. Saka yan yung lagi mo din sinasabi, yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Kumbaga, dapat matuto ka sa mga pinagdadaanan mo ngayon, maging gawin. Kasi yung ano ngayon, kadalasan talaga sa mga kabataan, kapag may mga nangyari sa kanila na mga sakit na mga challenge sa buhay, natutulungan mo sila kagad. Kumbaga, natatakot na sila na kapag nangyari, naharapin yan ulit. Pero para sa akin, kapag nangyari na yun sa'yo, dapat sa sunod, alam mo na kung paano mo naharapin. Matibay ka na, parang kaya mo na, ay alam ko na ito na nangyari na sa akin. Mas malakas ka na dapat. Yung trauma dapat naging lesson. Hindi trauma, dapat lesson. Kasi mas trauma, ang dulot lang yung gusto na eh. Tapo. Pero pag lesson, dulot lang. Learnings. Alam mo na kung paano harapin. Kasi parang pares tayo, college din ako nawala sa Papa. Bago ko din na natutunan. Ang pinaka-nagano din sa akin, isa na sa akin siyempre, yung mga tao pa sa pag-ibig.
Naano din ako nun na tawag doon, yung may group kasi, scholar na sa may group doon na sa loob ng scholar, may group na mga nagbabible study doon. Siyempre, noon sa isa ko, di na ako makapag-inom na dahil nasa loob na ako ng scholar. Doon sa isa ko, bro, sabi ko, isama kaya ako dito. Tapos doon, yun yung parang feeling ko pinakauna ko nakilala sa bro. Yung grabe iyak ko, bro. Grabe iyak ko. Tapos, basta pag naalala ko, parang, hindi ko rin alam, parang magic na parang bigla ka magbabago na out of your curiosity. Kasi kung ako lang feel ko, hindi ko kaya pagawin sa sarili ko. Wala kailangan masunod para bang sa sarili at maging ako. So, strong. Feeling mo naman kayo sa rin, ganun, medyo na po sa So, baka may message ka ba ng mga kabataan na tulad ko, dumadanas ng ganyan din, baka may pwede ka ba sa kanila, sa mga viewers na Kung sino man yung nakakadanas ng pag-aaral ko, pinaka-the best gawin is mag-pray ka lang talaga. Kasi nakakatulong ka kasi doon mo na-release yung sabi, doon mo na-event kay Lord na yung mga businesses mo, yung mga nalaman mo, yung mga ginanasin mo. Kaya mo siyang ilabas at nakakatulong talaga yung prayer kasi nagbibigay man si Lord ng mga kasagutan sa mga katanungan mo. Tapos mas lumalakas yung faith mo, tapos nasalinis na ka kasi alam mo meron kang Diyos na pangahawakan. Meron kang Lord na tutulong sa'yo na handang nakapin ka kapag ramdam mo na wala ka ng masabihan, na handang makinig ka mga kwento mo kayo. The best na meron kang Lord sa buhay mo kasi doon mo na ilalabas na una i-release lahat ng mga nasa mangyayari sa'yo, mga bagay. Kaya po, dapat meron tayong Lord sa buhay natin kasi doon tayo lalakas. Kung baga sa iba, kung wala sila na, mabilis sila mag-hinabal sila mag-feel na wala silang kampi. Pero kapag may Diyos ka po, meron naman mga feel mo na meron kang kasama, meron kang kung saan ka napunta, meron kang gabay at hindi ka niyo mabayaran. Kasi kapag talaga naman may Lord ka sa buhay mo, talaga para ka nga sabi nga, may ruler ka ba? Para hindi ka magano ng Guide, di ba? may guide siya. Pero kulang na rin si Pastor. Si Pastor. Study natin. Pero nakakatuwa bro si Piasan kasi naniniwala siya sa prayers. Kasi marami sa mga kabataan niya, kapag sinabi ko na, ay grabe yung problema ko, mag-pray ka. Malayo na sila sa Parang sasabi ka na parang magagaling pa sa'yo na, parang feeling nila wala magagawin prayers. Parang natawa na lang nila kapag ganun yung inaano. Parang hindi mo kasi naiintindihan yung nararamdaman ko. Marami sa mga kabataan. Pinapagata. Marami ng mga kailangan natin. Depressed, anxiety. Pero hindi naman natin nilala. Pero gusto ko lang po sabihin sa inyo na siguro din yung pamahalindihan, pero para sa akin talaga, si Lord talaga, prayers, si Lord talaga. Kapag may Lord sa buhay mo talaga, parang malilinis lahat eh. Mawawash out lahat. okay ka na? Na sobrang kanina sobrang emotional si Cesarin kanina. Pero ngayon, medyo kumain naman yung ganito. Kasi kapag okay ka sa akin. Saka, naman tawag doon, makakapanood mo naman. Kuya mo lang. Makakuya mo naman. Huwag kang may sa akin maglapit. Kung gusto ka ng kwento, kung minsan gusto mong magkape, pwede mo. Sabi ko lang sa akin. Hindi, libre ko. Ayan. Ayan na. Libre ko ang kwento. Miss pa rin. Kwento din sa'yo. Hira. Sabihin mo na lahat ng kwento kailangan. So, dami, parang tayo ng Bible study, nag-share na tayo. No? Gusto ko, tayo, magbahagi tayo ng song. Uy, tama sa Magbahagi tayo ng song. Ay, magbahagi si Jeffrey ng song. Tama kasi dancer siya. Di ba tayo tayo? So perfect. Bro, hindi tayo sa naman to.
usapan natin. Sobrang na-bless tayo ng ano. Bro. Pinag-usapan natin din. Nakanta tayo ng isang worship song. Ang title po ng song ay Kay Muli-Muli Mo. Dahil po sa kabutihan ng Lord sa aming buhay, buhay ni Jetta Liz. Papapurihan po natin siya sa pamamagitan ng isang Narinig ko si Jesse. Magaling pa naman si Jesse. Kung meron mo pinagpin sa Kung meron pa isang kanta na gusto mo i-dedicate sa mga tao na nakalap sa buhay, na Christian song, matagal, pwede mo ba pagkakita sa ating sa mga music? Hello po, mga kalinga. Maraming salamat po sa pag-support sa akin, sa kalinga po. And sana po, mag-bless po kayo sa kanta niyo po ng hilig.
Pwede ba kang request na love on top? Pero may chandelier. So, thank you so much po kay Jesseline. Sobrang na-bless kami sa kanta yun na hinandog mo sa amin. Kaya naman, may mga nagpapaabot ng blessings. Yun, para sa inyo, Jesseline. Wow! Dahil nag-bless mo sila. Sorry po mga kalingap, dahil nga sobrang na-bless tayo sa kanta ni Jesseline. Napakaganda mo yun. Parang angelic voice. Angelic voice. Parang nightingale. Parang may mga kulot-kulot pa. Parang siyang songbird. Songbird yan, ibon na kumakanta. Iba yung madar-nadar na. So, simula ngayon, every vlog, kakanta ka na. Yun. So, every vlog, mag-prepare ka na naman na Oh shit. So, ito guys, nagkapabot tayo na, magpapago pa si Tita Cynthia Fernandez ng 5,000 Wow. for Jesseline. 5,000 pesos mo for Jesseline. And, syempre po, may pinapabutin po sa CA23. Team C3? Cash advance 23, so babayaran namin siya. CA ko eh. Na Team C3 po, ayan, dahil may kailangan vlogs, 1,000 pesos. At syempre po, galing sa kanilang tahanan, Ang dami. Gulat siya. 2,000 pesos po, galing po sa ayan. Allowance mo yan. So ayan, Jesseline, dahil mga buti kang tao, Night and day, it rained maraming tao ng inspired sa tutuwa. Kaya aming mga nagpapakasa. Anong masasabi mo doon? Siyempre sa mga tao na-inspired sa'yo na tutuwa, and siyempre sa kanilang tahanan ng pamilya. night and Maraming salamat po sa mga tao na nag-bless po sa akin. And I pray po na ibalik ko ito sa inyo. And I-bless din po kayo na mas maraming mas nalulong. Kalingap ang matulungan niyo. And maraming salamat din po sa kalingap tahanan, Kalakuya Rat. Kasi silang pinaging way para matulungan po kami. I pray na i-bless po kayo na mas marami. Ayan, salamat po mga kalingap sa iyong walang sawang suporta. Siyempre dito sa Kalingap Tahanan. Thank you so much po dahil po sa inyo mga chance po tayo na susuportahan pa. And sana guys, huwag talaga sa para marami pa tayong matulungan. Alam mo, tuloy-tuloy lang tayo. Siyempre, support din po natin. Kuya Pure Health, the cameraman. Kuya Nel, siyempre support din po natin yung Pastor PR. Sa kanila po ito, church po. For the sponsor of the Oo, na venue natin. At siyempre, salamat sa previous. Parang number. Ano yun bro? Number. Number 18. N-O-T-U-R. Or si Emmy yun, sabi ko siya. Pero Bios lang. Nahanap ka bro. Uy, Pans, magbayad ka. Thank you so much po. Siyempre, support natin. Kalingap Rap. Kung kanyang may channel, yung Rap Matulog po. Kuya Pagkas mo yung mga kanyang vlogs. And kami po natin. Salamat sa lahat.